We lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So yun po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na kaloob natin. Purihin ang Open prayer, sir. Okay, let's pray po. Kapagpala namin Diyos, muli kami po ay nagkakaloob ng paglulahati sa inyong banal na pangalan. Tunay na kayo po ay dakilang Diyos na pumili sa bawat isa sa amin upang patuloy na kami po ay magpapalakasan. Kaya naman po sa umagang ito, Panginoon, sa kamila po ng hindi po namin karapat-dapat sa inyo. Salamat muli sa pagkakataon. Narito kami at salamat sa pagtanggap kung sino man kami, Panginoon, sapagkat ang aming buhay ay hindi na po kami ang nabubuhay, kundi ang aming Panginoong Jesus sa kanyang kapangyarihan ay pinagkaloob sa amin sa araw-araw. Purihin po kayo magpakailan, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, kasama po ng mga kapatid na narito sa mga sumusubaybay, sa live, nanonood sa Facebook Live, sa YouTube, at saan mga platform, Panginoon, na nanonood ng iyong mga anak. Ibuhos niyo po nawa ang iyong mapayamang pagpapala upang sa umagang itong kay ganda, nakasama po namin kayo, ang inyong pong mayamang basbas, ang inyong mayamang salita, ang siyang aming kakamtan at magpapalago sa amin upang akayin din po namin ang aming mga kapwa at mahal sa buhay, saan man sila naroroon, siyang aming dalangin, kasama ng kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, kung meron po kayong mga naka-unmute na mga audio dyan, ay inyo pong pakibuksan at batiin po niyo ang bawat isa upang sa ganoon ay bahagi po ng ating pagpapalakasan. Ika nga ni Pastor Ramil, ang gusto kong yung term niya na magpausukan tayo sa atin po mga pananampalataya at magpapaalab. Okay? So, hayaan po natin na batiin natin ang bawat isa mga kapatid, bahagi ng pag-exercise ng ating kalakasang spiritual. Happy God first morning po sa lahat. Happy God first morning po. First morning po. Good morning po. Good morning. 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 God first morning. Happy God first morning po. Happy midweek. Midweek. Okay, salamat sa lahat na nandirito. Sa ating pagkaloob ngayon, ang para mas mahaba oras na sa reflection mamaya, ang ating po CLPF headquarters ay kaloob ng video ba, Pastor? And devotion na tayo, Pastor. Lest we forget. Okay, so let's go to our ating devotional. Ang ating speaker po ngayon ay isang masigasig po na guro, katauhan po ni Ma'am Rachel Ann Bautista. Pagkaloob po natin ng panahon. Happy God first morning po sa ating lahat. Happy God first morning, teacher. Muli tayo ay mag-aaral ng napakahalagang bahagi na magpapalakas ng ating pananampalataya. Ang pamagat po nating devotional this morning ay Panahon ng Pagtitipon, Part 1. Ang key text ay mababasa sa Mateo 22:9-10. Ito po ang sinasabi, "Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo.
Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matatagpuan nila. Ang kaganapang ito ay nangyari matapos ang Great Disappointment noong 1844. Alam po naman natin na ang lahat na ang October 22, 1844 ay isang napaka-importanteng petsa sa kasaysayan ng Advent Movement. Noon po, ang libu-libong tagasunod ng mensahe ni William Miller ay buong pananabik na naghintay sa pagbabalik ni Kristo. Ngunit nang hindi ito mangyari, maraming nadismaya at tuluyang iniwan ang pananampalataya. Ang dating nagkakaisang kilusan ay nahati sa iba't ibang grupo, may mga nagbalik sa dati nilang simbahan, may mga bumuo ng panibagong interpretasyon at iba naman ay tuluyang tumalikod na sa Panginoon. Ngunit may isang maliit na grupo na hindi sumuko. Sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalong naging masigasig sina Joseph Bates, James White at Ellen White sa pagsasaliksik ng katotohanan mula sa Biblia. 3.5 years silang nag-aral, nanalangin at naghanap ng malinaw na sagot kung bakit hindi bumalik si Jesus. Doon nila na-discover ang napakahalagang mensahe na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, lalo na sa chapter 14. Noong 1848 sa serye ng mga pagpupulong na tinawag nilang Sabbath Conferences, unti-unting nabuo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dito na tuklasan nila ang tatlong mahalagang doktrina. Ang pagbubukas ng ikalawang bahagi ng santuario sa langit, ang ikalawang pagparito at ang kahalagahan ng Sabat. Ito ay hindi dapat magkakahiwalay. Sa halip, ito ay bahagi ng iisang mensahe na dapat pinapahayag sa buong mundo. Hindi ito isang haka-haka lamang. Ang pagkaunawang ito ay nakabatay sa masusing pag-aaral ng Biblia at ng kasaysayan. Ayon kay Ellen G. White, ang mensaheng kanilang natuklasan ay ang katuparan ng ipinahayag sa Apokalipsis 14. Ang tatlong anghel na mensahe na maghahanda sa mundo para sa pagbabalik ni Kristo. May mga bagay na hindi lamang simpleng kaalaman sa kasaysayan natin, napagtanto ko na ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan sa ating panahon ngayon. Sa kabila ng ating mga pagsubok at mga discouragement, may plano ang Panginoon na pagtipunin ang kanyang bayan upang maging matatag sa katotohanan. Kung noon ay tinawag niya na sina Joseph Bates, sila Ellen White at James White para ipahayag ang mensaheng ito, ngayon naman tayo po ang tinatawag ng Diyos upang ipagpatuloy ito. May tatlong mahalagang aral tayong dapat tandaan mula sa kwentong ito sa ating pag-aaral. Una, matapos ang kabiguan ay may pagtitipon. Akala ng marami, tapos na ang gawain ng Diyos noong 1844. Pero ito ay simula pa lamang. Sa kabila ng Great Disappointment, may maliit na grupo na hindi sumuko at patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Maaaring may mga kabiguan tayo sa buhay, pero may mas malalim na dahilan at may plano ang Diyos para sa atin. Ikalawa, ang tatlong anghel na mensahe sa Apokalipsis 14 ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Hindi ito simpleng doktrina lamang, ito ay pangunahing mensahe na maghahanda sa mundo para sa pagbabalik ni Jesus. Ang pagbubukas ng santuario sa langit, ang pagpapahalaga sa Sabat, at ang tawag na lumabas sa kamalian ay isa, ito ang katotohanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ikatlo, tayo ay tinawag upang ipahayag ang mensaheng ito. Ang plano sa atin ng Diyos, hindi lamang para sa tao noon, ito ay may kaugnayan sa atin ngayon. Tulad ni na Joseph Bates at Ellen White, tayo rin ay tinawag upang ipahayag ang katotohanan anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Tayo ay, sa ating reflection, tayo ay dumaranas sa maraming pagsubok. May mga panahon na hindi natin naiintindihan po ang plano ng Panginoon kung bakit ito binibigay sa ating buhay. Pero kung may natutunan tayo sa kasaysayan ng Advent Movement, ito ay ang katotohanan, ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Sabi ni Ellen White, ang ating nakaraang karanasan bilang Adventista ay minarkahan sa Apokalipsis 14.
naniniwala tayo na ang katotohanan ng Sabat ay aalingaw sa buong mundo. Hindi tayo iniwan ng Diyos noon, lalo na hindi rin tayo iiwanan ng Diyos ngayon. Sa kabila ng ating mga disappointments, tinatawag po tayo na bumangon, tumayo at ipahayag ang katotohanan. Ang ating tahanan ay wala sa mundong ito kundi nasa dako paroon. Patuloy po tayong kumapit sa katotohanan at sa Panginoon. Tandaan po natin na hindi tayo iiwanan ng Diyos. Muli po, happy God first morning sa ating lahat. Amen. Very Maraming salamat, Ma'am Rachel. Yeah. Thank you, Ma'am Rachel. Thank you po. Opo. Pastor, pwede ba akong mag-react? Okay, so napakaganda po, Pastor. Sige po, Pastor. Bago mag-pray si Ma'am Rachel, nakikita kong talagang pinaghandaan ni Ma'am Rachel ito. Nakakatuwa. Inspire yung message. Kung babasahin natin po itong devotional natin ay parang simpleng babasahin lang, mga kapatid. Nakatutuwa itong ating teacher ay filled with the Spirit, no? Amen. Para ako nakikinig kay Ellen White. Ang ganda ng pinarating na reflection ni Ma'am Rachel, no? Totoo po lahat yung sinabi ni Ma'am Rachel na yun, no? Imagine ko nga po yung paano sila nag-survive, nag-thrive sa panahon na mahirap na yun. At ang tunay na mensahe lang po doon ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. At yun ang simula ng lahat ng pagtitipon. No? Pagtitipon. Pagtitipon saan? Pagtitipon ng mga ginintuang katotohanan. Amen. Na lahat ay nagmula sa banal na kasulatan. Purihin ng Diyos. Ma'am Rachel, salamat po. Napaka-inspiring po ng inyo pong reflection ngayon. Ako po ay na-bless, Ma'am Rachel. Pwede na siguro mag-pray si Ma'am Rachel, please. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at sa pagkakataong mapakinggan ang inyong salita. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at walang hanggang pagmamahal. Sa kabila ng aming mga kahinaan, patuloy niyo po kaming iniingatan at binibigyan ng bagong pag-asa. Panginoon, alam naming may mga pagkakataong hindi namin maintindihan ang iyong mga plano tulad ng nangyari sa Great Disappointment. Ngunit, Panginoon, natutunan namin na kahit sa gitna ng pagkabigo, ikaw po ay tapat na at kailanman ay hindi nagkukulang. Tulungan mo kaming palakasin ang aming pananampalataya at patuloy kang pagkatiwalaan kahit anuman ang aming pinagdaraanan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga guro, mga pastor at lahat ng mga workers sa iglesia. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan para magpatuloy at maisakatuparan ang aming mga nakaatas na tungkulin na may kalakasan at katapatan, Panginoon. At idinadalangin po namin ang bawat pamilya, lalo na ang mga dumaranas ng pagsubok, ay naway maramdaman nila ang iyong presensya at kapayapaan sa kanilang buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga puso at bigyan kami ng bagong sigla upang patuloy kang paglingkuran ng may katapatan at pagmamahal. Pagpalain po ang bawat gawain. Naway sa pamamagitan nito, mas marami po kaming mga tao na makilala at lalong mapalapit sila sa iyo. Gamitin niyo po kami bilang liwanag na maging instrumento na may padama namin ang iyong pagmamahal sa iba. Samahan po kami sa buong araw na ito. Bigyan niyo po kami ng lakas, kapayapaan at pusong laging inuuna ka sa lahat ng mga bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power.
reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Yes, Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet our God. Amen. God first morning, Pastor Ronel. Okay, God first morning po sa lahat muli at salamat na kayo po ay hanggang gumising upang atin namnamin. Habang lumalalim, Pastor, yung mga topic natin ay tunay nga naman papalalim din sa atin pong pagrelasyon sa Panginoon. Okay. So, kumusta po kayo lahat mga kapatid? Time check, ano oras na po ba? 4:20 na po Amen. sa akin. Ang bilang natin, Pastor, ay umabot na sa 60. Praise the Lord. At ang ating live streaming, YouTube, ay 36. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Pastor Nel. Good morning, Pastor Lakay. Right. Okay, Pastor Ronel, tayo ay tutungo na sa ating reflection, Pastor. Meron kang counsels on stewardship dyan ay pwede nating muling balikan ang ating nakaraang reflection hapon ng umaga. At yan ay may kinalaman pa rin, siyempre, sa pangangasiwa ng ating pong mga pangunahing pinuno sa ating pong iglesia na tinawagang magpastor, tinawagang magministro para alagaan ang kawan ng Panginoon sa huling kapanahunan. Okay, meron po ba? Pastor Ronel, pwede ba natin pakibasa uli para
ma-review tayo sa mahalagang job description Ah, ng ating po mga manggagawa. And then okay, we so will- Tagalog po ito, Pastor. Okay lang po. Aba, kung ano po ang mas magaang basahin dyan sa inyo, Pastor. Okay, so ang ating focus ngayon ay yung sa chapter 22, ano ho, yung pagtuturo ng mga manggagawa at mga opisyales sa o ng iglesia. So yung ating topic ay tinalagaling po sa Testimonies for the Church, Volume 9. Sinasaad po dito na may maselang kapanagutang nakaatang sa mga humahayong manggagawa na kakatuwang nakaliligtaan nila. Ang ilan ay nasisiyahan sa pangangaral ngunit hindi sila nag-uukol ng sariling paggawa sa mga iglesia. Pastor Nel. Apo. So tayo, yung isa pa, move ka pa ng isang page. Yes. Yan ang ating, kasi nakarang araw na yan eh. Tungkulin ng pastor po. Hindi, yung instructing new converts. Ah, Tapos si- sa tayo, Pastor? Yung Apo. pinapayuhan ng mga Payuhan ng mga bagong hikayat. Yan. Okay, salamat. Salamat, pastor. Sige, salamat. Sobrang excited lang kasi tamaan ako doon sa Amen. Amen. Dito naman tayo sa Bakit mga hikayat. Okay, so hindi po lang pastor ha, mga hikayat din po. Okay, sabi po dito, hindi dapat iwan ng isang manggagawa ang ilang bahagi ng gawain hindi nagawa sa sarili, hindi ito kawili-wili. At iniisip na gagawin ito para sa kanya ng susunod na ministro. Sa gayon, kung sumunod na ang kalawang ministro at maghaharap ng mga inangkin ng Diyos sa kanyang bayan, tatalikod ang ilan at magsasabing, mga bagay na iyon ay hindi binanggit ng ministrong nagdala sa amin ng katotohanan. At matitisod sila sa ikapo. Tatalikod sila at hindi nalalakad na kasama ng mananampalataya at umiibig sa katotohanan. Kung may mabuksang ibang daan, sasagot sila ng, hindi ganoon tinuturo sa amin at atubili silang kumilos ng pagsulong. Gaano higit na mabuti kung buong tapat at lubos na tuturuan ng mga unang sugo ng katotohanan ang mga hikayat na ito ukol sa lahat ng mahalagang bagay. Kahit na ilan lamang ang naidagdag sa iglesia sa ilalim ng kanyang paggawa. Higit na malulugod ang Diyos na magkaroon ng 6 na lubusang na hikayat sa katotohanan kaysa magkaroon ng 6 na po na nagpapanggap ngunit hindi tunay na mga hikayat. A specific number. Patuloy, bahagi ng gawain ng ministro na turuan sa pamagitan ng kanyang pagsisikap ang tatanggap ng katotohanan. Dadalhin ang ikapo sa kamalig bilang pagkilala ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Dapat na lubusang maliwanag o maliwanagan ang mga bagong hikayat sa kanilang tungkulin ng pagsusuoli sa Panginoon sa sariling Kanya. Malinaw na utos sa pagbabayad na ikapo na walang magkakahawig na pagdadahilan sa pagpapabayaan nito. Ang nakaligtaan o nakaliligtaang magbigay ng payo sa bagay na ito ay naiwang hindi nagagawa ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang gawain. So, Pastor, take note ha. Dapat idiin ng mga ministro sa mga tao ang kahalagahan ng pagdadala ng ibang pasanin na kaugnay sa gawain ng Diyos. Walang sinumang hindi kasama sa gawain ng kabutihang loob. Dapat turuan ng mga tao ng bawat sangay ng gawain ng Diyos ay mangailangan ng kanilang tangkilik at interes. Bukas sa harapan natin ang malawak na bukirang misyonero at dapat buhayin ang paksang ito. Buhayin muli at muli. Dapat ipaunawa sa mga tao na ang magtatabo ng walang hanggang buhay ay hindi ang mga tagapakinig, kundi ang mga tumutupad ng salita. At dapat din silang paturuan na ang makikibahagi sa biyaya ni Kristo ay hindi lamang tatangkilik sa ikasusulong ng katotohanan, kundi magbigay ng kanilang sarili sa Diyos na walang itinatangi. Casual Workers, page 369 to 371. Amen. Napakaliwanag po mga kapatid. Amen. Pastor, Apo, bigyan natin ng pagkakataong mag-react yung mga ating mga kasama dito sa platform.
palagay ko maliwanag lang lahat yan eh. Pero ang kailangan lang po natin ay mga reactions tungkol sa mga importanteng detalye ng tungkulin ng mga manggagawa para mag-improve naman po yung ating pong trabaho kung kinakailangan po tayo mag-improve. No? Basahin po natin yung mga comments, Pastor. Isa-isahin po natin. Kanya katulong mo si Pastor Nelson na magbabasa, tapos mag-react tayo kung kinakailangan mag-react para mapalakas din po natin yung puwersa ng mga ministro. Lalo tigit kami po ang binigyan ng subject na ito. Kami po ang tinukoy at kung kami po ay kinakailangang makausap, ay kausapin po kami. Nandito po kami lahat, mga kapatid. Kami po ay makikinig at take note ang mga remarks ninyo na alam ko pong malusog na tayong lahat dito. Hindi tayo magsasalita ng mabigat at pulo ng pagmamahal. Amen. Pulo ng pagmamahal. Magkaisa tayo para isulong ang gawain ng Diyos. So, bibigyan po namin kayo ng panahon, mga kapatid, na magbigay po kayo ng comment at mag-react ng very Christianly, lovingly, humbly, and Christ-centered na mga remarks. Salamat po. At po. So, Nasa akin tayo. okay. Wala po na yung pagkakataon. Sino po sa inyo mga kapatid ang hinipo ng Banal na Espiritu? Basa po tayo, Pastor. Basa. Tapos, Basa muna tayo, Pastor, basa sa po mga kayo ng comment. kamay, mga kapatid. Saan ba dito? May mabasa dito, Pastor. Ay, Dito sa chat box, Pastor. Okay. Sabi po dito kay Sister Net Lazaro, mula noong nag-COP po tayo, naranasan po namin ang tunay na kaligayahan, the joy of giving. Salamat po Pastor Jerry, Pastor Nelson sa inyo po masidhing pagsisikap na educate po kami. Salamat po. Okay, dito naman tayo sa kay Pastor Junel. Ay, hindi po pala. Di ayaw basahin Pastor, dali na po ha. Sige, basahin ko, Pastor, mula sa pinakauna. Dito sa Kasi taas, Pastor Pastor. Nelson, pakilang po, Sige. salamat po. Sabi ni galing kay ito comment ito kahapon, Pastor, kasi marami tayong comment na hindi nabasa kahapon. oo nga eh, Pastor. Sabi nga ay Okay. bumabaha ang comment kahapon Tama. kinapos tayo ng oras. Yes. Sabi ni Nena Kining Ranyada, sa ngayon po parang nawawala na ang pagbisita sa bawat tahanan ng member upang mangumusta personally. Especially sa mga may karamdaman at nanghihina na sa pananampalataya. So, Take note. Noted po, noted po. Noted po ito. Salamat po, Sister Nena, sa inyo pong paalala. So, pagbibisita, mga kapatid, ang dinidin po dito, pakumusta sa mga kapatid. Sabi ni Carolina Susi, Pastor Ranel, I can do all things through Christ who strengthen me. We can give our tithes and COP wholeheartedly and lovingly to God. We can be honest and brave as soldiers of God. God bless us. God is always there with us. We must be read the Holy Bible and pray without ceasing. This is the weapon to survive and be successful in troubled world. Amen. Pastor, kaano kaya ni Ma'am Susie? Ano? Ay, baka kamag-anak sa kon lang ito. Dito niya yun eh. Talaga ko pas. Sige po. Pastor Ronel, nakita mo na yung chat box dyan sa'yo? Bakante po sa akin, Pastor eh. Baka Sige po, tuloy. Sige, tuloy. So, sabi ni Rebelin Ronas Balisano, ang Panginoon ay hindi pinababayaan ang mga taong mapagbigay at tapat sa tithe and offering at hindi nakakaya mag-promote ng katapatan kung ito'y nakikita sa ating pamumuhay. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya Amen. be an example. Example lagi, mga kapatid, kasi masarap yung bangkwan. Yung nagsasalita kay ginagawa mo, kapatid. So maganda po yun. Ayan. Praise the Lord. Isang mabuting halimbawang leader po ang ganito. Tama. So sabi ni Sister Rhea, mga kapatid ng Aurora, totoo po, ang influence ng pastor ay mahalaga sa pag-educate kasi po madaming mga kapatid mas naniniwala sa kanila dahil ito po ay inaaral nila. At mas madalas kinukot po ang pastor
Kaya kailangang nalinaw at tama po ang sinasabi nila. Salamat po. Oh, mahilig daw po Amen. ikot pagkaminsan yung mga pastor. Lalo na kapag mag-promote ng stewardship. Bininiwala po ng mga pastor, kinokot. Ganun po talaga buhay namin. Kinokot kahit saan. So, salamat po na marami mga kapatid sa inyo. Nakita mo na Pastor Noel sa'yo, wala pa? Ito kay Pastor Jonathan lang po pumasok sa akin, Pastor. Okay, Jonathan Maglonso? Yan po. Sige, basahin mo, Pastor. Sabi po dito ni Elder Jonathan ng Malolos, God first morning po sa lahat. Nais po ang pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng ating mga pastor na naghihimok at nag-i-educate sa ating lahat para maging tapat, nakatiwala. Dumating na po po ang tamang panahon sa biyaya ng Diyos na sundin at gawin na po ang COP. Oh, kaya nga Salamat Pastor po. Ronel, no? Merong Amen. Banag. merong isang comment pang kapatid diyan. So, nadiin kasi sa ating panahon ang tight lang, hindi nabigyan ng pagpapahalaga ang combined offering plan. Samantalang matagal nang ipinopromote sa ating iglesia ang combined offering plan. Sinimulan pa ito 2002 na-approve ng GC. So, kaya lang ay hindi nabigyan ng pansin. Kaya ang comment ng isang kapatid, bakit ngayon lang? So, kaya mga pastor, mga kamanggagawa ko, mga mahal ko pong elder, kung nabuksan na po natin ang combined offering plan sa ating teritoryo. Ituloy-tuloy na po natin. Tuloy-tuloy na po natin mga kapatid. At darating ang araw, buwan pastor, talagang ang mga kapatid ay pantay na, proportionate na pastor. Hindi kagaya dati masyado malayo. Masyado malayo. Kumbaga, 1,000 ikaw po, ang offering 50 pesos. Swerte na kapag mayroong 100, so 1% lang. So kapag may turo natin pastor nila ang COP, lalong-lalo na pangungunahan ng mga pastor at mga elder, mga kapatid, mabilis ang pagsulong ng gawain ng Panginoon sa lokal man, Pastor Nel, at sa pangkalahatan. Sige, Pastor Nel, basa. Sandali po. Break muna Sige, tayo. Pastor. Break po tayo. Announcement lang po. Meron pong pangalan na Kel. Kilala niyo po ba ito? Kung narinig po tayo ng kapatid, isa po ay Tagalog. Pwede po bang paki-rename? Kasi babalik po namin kayo sa waiting room kapag po hindi ni-rename. Ano po? Kasi gusto po natin proteksyonan ito. Pasensya na po kapatid. Ano pangalan po, Pastor? Keljoy? Kel. Q-E... Yan. Kel. May nag-admit sa atin. Nag-admit po ng... Hindi ko po siya Q-U-E-L. Pakirename lang po kapatid kung ikaw po ay Tagalog. Pakirename, please. Salamat po. Pakirename, lagyan mo ng tunay na pangalan kapatid at apelyido. Tagalogin niyo po. Salamat. Pag gaya na Tagalog, maintindihan po tayo. Pag hindi, ibabalik ko po siya sa waiting room. Sige po. Tututukan ko lang po. Salamat po. Basa, Pastor Nel. Okay, basa po tayo. Shout out sa atin po masigasig na kapatid mula sa Pampalay, Sister Net Lazaro. Malaki at mataas po ang pagtingin namin, mga manggagawa, sa inyong mga pastor. Talagang napakasilan po ng inyong po mga tungkulin. Maalala ko sinasabi ni Pastor Jerry, dati dito sa atin na kahit anong sabihin natin sa mga pastor, laitin man natin sila, pagalitan sila, tahimik lang po sila. Kaya po dapat lang na may paggalang naman. Tulad ngayon, talaga pong lahat pinagsisikapan ng ating mga pastor ang pag-educate sa atin upang maging matapat sa pagbabalik at pagbibigay. Higit sa lahat, ang COP. Gawin natin na ang mga manggagawa ang sumunod una-una sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Ipag-pray po natin lagi ang ating mga pastor. Higit sa lahat, ipag-pray natin ang ating mga sarili. Dahil tayo ang mga punteriya ng kaaway. Gawin natin ang ating mga tungkulin bilang tapat na katiwala. Salamat po, Sister Net. Amen. Salamat po, Atinet. Po. Salamat po. Praise the Lord. Tunay nga naman. Doon tayo kumukuha sa lakas na pumapanalangin. Okay, patuloy tayo sa ating reading kay Benjamin Recadyo. Ang pinakamahalaga sa lahat sa leadership traits at principle ay ang set as an example. Hindi ang do what I say, but don't follow what I do. Okay? Makaliwanag ito mga kapatid.
Okay. Noted, noted. Patuloy po natin panalangin ating mga pastor. Mula kay Hanilet Mercado naman po. Tama po, Pastor. May mga tumatayo sa pulpit, participants po sa divine service na wala pong dalang sobre. At may mga leaders din po na hindi nagbibigay ng kanilang tithes and offering. Opo, napaka-delikado po yun. Po yan. Pero mababago naman po yan with God's grace. Siyempre, pagka tayo ay Christ-centered na, Amen. nababago na po ang buhay. Apo. Amen po. So patuloy tayo from Elder Bernie ng EB4. Sabi po dito, mula nung kami ay nag-COP, doon namin nakita kung gaano kalaki ang pagpapalang tinatanggap mula sa Panginoon. Mintras lumalaki ang tithes and offering namin, mas na-appreciate namin ang blessings ng Panginoon. Amen. Ay, si po Kuya yan. Bernie po yan. No? Salamat. Pero yung si Oo. Bernie Cruz po yan. Praise the Lord. Praise the Lord na po. Po, napakahalaga po ito mga kapatid. So, Chaong Church. Chaong Church yan siguro po. Salamat. Bernie yan po, sir, ng pastor ano po ng to? Paradise. Paradise po. Paradise. Oh, sorry. Bernie Liebres. Sorry. Sige po. Salamat po. Brother Daming Bernie, kapangalan thank you po eh. Okay, mula naman kay Michelle Depew. Mainam po ay idaan sa weekly Sabbath report how COP is changing not only the budget but also the lives to those who are faithful. Yeah, talagang meron tayong monitoring na ginagawa. Pastor Ronel, Oh, Pastor. sarap sana, no? Siguro gagawin natin, ititipunin natin tong mga comments na ito. Ilagay natin sa isang tag dito, sa isang ano ba tawag nila, lagay na libro ng photo? Obituary, Pastor. Lalagay natin sa gallery, no? Ang gallery yun pala. Gallery ng mga testimonies. Very short, no? Ang ganda nito. Po. Nakakatuwa. Sige po, tuloy. Ay, gusto pong bahagi ata ni Sister Sammy Tablizo bago tayo magpatuloy. Folder po, folder. Ipo-folder natin. Folder, okay. Yan, Salamat yan, po, yan. Brother Sammy. Folder po pala. Salamat po. Ay ganyan, nabanggit po bago natin ituloy yung pagbasa kahapon ay nakakatuwa. Tinext kong personal si Brother Semi at sabi ko, parang binasa mo ng advance itong reading natin kasi yung tanong niya po kahapon at yung observation niya, sakto po doon sa ating reading kahapon na dapat talaga itinuturo ito advance sa mga bagong converts, no? Yun po yung remark ni Brother Semi kahapon at natutuwa at nabigyan po ng paglilinaw mismo sa reading natin na talagang isa sa mga banal at maselang gawain po ng mga manggagawang ministro at pastor. Siguro kasama na rin ng elders, nakalagay naman po dyan sa readings natin, nakasama po yung mga officers ng church, ay dapat ay inaasikaso talaga natin to, binibigyan talaga natin ng pansin. Huwag natin itong kaliligtaan. This is essential, mga kapatid. Essential po ito na dapat natin ituro. Kaya nakakatuwa, kahapon po ay yun ang note ni Brother Semi at sinagot po kaagad ng readings. Salamat po. Salamat po sa Simi. Napakahalaga po talaga. Very timely na po mga kapatid. Wala na po tayong mahabang panahon pa para ating So patuloy tayo sa magbabasa, Pastor. Yes, please. Sabi po dito ni Mr. Hanilet, ako po ay isang treasurer dito po sa aming church. Ang ginagawa po namin ay we lead by example po. Kung di man po nagbibigay ang iba, lalo na ang ibang leaders namin, patuloy lang po ang aming paglilingkod at pinagpipray po namin ang bawat isa at patuloy na promotion about stewardship. Amen. Salamat po sa concern, Sister Hanilet. Napakalaga yung mag-walk by talk po tayo. No? We will walk our talk. Okay? Patuloy po, sabi po dito Sister Minda, salamat Pastor Jerry sa mga pastor sa ganitong pag-educate. Madami kaming natutunan. Amen. So patuloy po natin Sister Minda, maghikayat pa po tayo. No? Kasi me personally, I am so blessed with this kind of ministry and program na ako talaga personal na lumago sa Kasi ang bukang bibig madalas kasi pastor dati ay parang pinamukha pa sa akin nung ako po umpisa pa lamang na sinasahuran ka lang namin. So ngayon nakikita po natin na hindi pala ang Diyos pala. Okay? So palain po kayo. Po yun, So dito patuloy po tayo. Sabi po dito ni Sir Imelda Diego, Happy God first morning everyone. Ami
amin po kay Pastor Jerry. Ang pagbabalik na ikapu at handog, COP, na ituturo sa bagong kapatiran para malaman niya ang pagbigay na ikapu at handog. Tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Ang bawat kaanib ay maturuan. Kung wala lang po ay magiging tapat na katiwala, hindi ka pagkukulangin kailanman. Amen. Makikita po ang kabutihan ng Panginoon na ay talaga naman, no? Tunay na mabuti ang Diyos all the time. Yung Amen. comment na yan, Pastor, ay comment ngayon sa FB na, Pastor. Wala na. Ito. Real time. Real time na po ito kaya. Real time po. Baka may Ay, Pastor. mabilis Basta bago tayo tumungo, meron pong isang anonymous kahapon, baka kasi Nandito rin, Pastor, yun eh. opo, may mga pumasok po kasi kahapon, baka first time nila. Yun po kasi ang disadvantage, tama ba yung salita ko? Yun po ang disadvantage pagka pumasok po kayo ay sa kalagitnaan o sa malapit ng matapos yung programa. Ay siyempre baka itong kapatid natin ay baguhan sa ating group, ay meron siyang kinument. Ang sabi dito, tanong ito kahapon Sige, Pastor. sa isang Dito live po. streaming natin ata, no? Pastor Junet naman po, no? Nandito rin po, Pastor, sa chat box yun. Ayun. Opo, Pastor. Basta nga, Pastor, para yung mga kapatid na sasagot niyan, alam na nila sagot niyan. Yesterday comment from Anonymous, forward po ni Pastor Junel Malolos. Bakit po palaging kaperahan ang focus ng devotional? Ito na po ba ang sentro ng iniisip ng CLPM? Oo, ito mga kapatid, ano? So, sige po. Baka Sa pwedeng mga ilang buwan na ba tayo, Pastor? 4 na buwan na tayo, no? mag-aapat Na na po. December pa tayo. Running na po tayo to 400 days na Opo. Opo. So nakaka-4 na buwan na po tayo. Tawag to, nagsimula po tayo ng December na simulan nito. Sige, sagutin nga po ng Sister Net. Sagutin ng may pag-ibig at may pagmamalasakit. Opo, saglit lang po, Ate Net, gusto ko pong magbigay ng konting pananalita. Ate Net, saglit lang po sasagutin po ng ating po mga leaders yan dito. Ay humihingi po kami, kapatid, ng paumanhin kung sakaling hindi po kaagad sa inyo nakarating ang paanyaya na kayo'y maka-attend ng simula pa lang, at ang naabutan po ninyo ay panay ang patutuo ay tungkol na po dito sa malaking bahagi ng ating pinag-uusapan dito ay tungkol na po sa pagtatapat ng pamamahala ng pera na pag-aari ng Panginoon sa ating mga kamay. Pasensya na po, kapatid. Pero ito po, sasagutin po tayo ng ating mga leaders. Salamat po. Sige po, Sister Net. Yes po, thank you po. Comment ko lang po dito sa Anonymous. Siguro po ay pinopromote o nakikilos na po ang kanila in general, yung kanilang iglesia. Marahil po ay talagang pinopromote na ito ng mga leader. At siyempre, kapag ngayon mo lang narinig, hindi ka nakikisangkot dito sa ating God First Morning na tinalakay ito simula pa nung nag-umpisa tayo ng December hanggang nag-40 days, hanggang nag-100 days, hanggang sa pagpapatuloy ngayon, ay hindi niya naririnig ang tungkol dito sa COP. Kaya po talagang, kasi yan din po ang karanasan namin. Narinig ko na rin po yan sa isang kapatid na bakit ang pangit nga po ng pagkakasabi, bakit atat na atat ang CLPM na i-promote ang pera, ang COP. Bakit? Wala ba silang pera? Wala pang ganito, ganyan? Kaya po, masakit po yon, lalo na po sa amin na mga nakikinig at hindi po maganda sa aming pagdinig. Kaya po amin itong binibigyan ng mga reaksyon na meron namang pagmamahal. Kasi po, sabi ko, wag po tayong magsasalita nang hindi po natin napapatunayan. Dapat po ay nakikinig muna tayo, pinakikinggan natin. At kung inyo lamang po, sabi ko, kung inyo lamang po, ganun din po dito sa kapatid na nagbigay ng komento, kung inyo lamang pong ipagpapatuloy na total nakapasok na po kayo,
magpatuloy lang po tayo ng pakikinig, pakikisangkot, at darating po ang araw na kung saan kikilusin po tayo ng banal na Espiritu. Mauunawaan po natin kung ano po ang ibig iparating po sa atin ng Panginoon. Gumagamit lamang po siya ng ating mga pastor at mga tagapagsalita dito na kung saan ipinapaliwanag po ng mabuti ang pamamaraan, tunay na pamamaraan at tunay na pagtatapat sa ating Diyos. Yun lamang po. Amen. Thank you, Tinet. Si Brother Melvin. Brother Melvin. Brother Melvin po. True. May mga fellowship, titingnan ko agad yung team. Pag nakita kong stewardship, talagang lumalang yung isipan ko sa mga pangit na mga kaisipan, ano? At pag nakita ko naman kung sino yung speaker, kahit iba yung team, alam ko yung speaker na stewardship department, naku, talaga naman ako ay nagigigil ako sa masamang kaisipan, ano? Pero simula nung sa palayan kay Pastor Jerry, doon na simula nagbago. Pastor Amen. Jerry, last year yun, ano? Sa palayan, yung Opo. una niya po itong idinin, ano? Nakita ko talaga unti-unti na nakita ko yung tunay na meaning ng stewardship, ano po. Kaya salamat sa Panginoon, ginamit si Pastor Jerry na binigyan ng sapat na tapang, ano? Para talagang ipaliwanag ito sa mga tao. And then nasundan ito nung November, December, ano? Dito na sa live. At talaga namang mas lalong lumiwanag ang tunay na kahulugan ng stewardship o bilang tapat na katiwala na po, mga kapatid. So, kapatid, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos, ano? Parang ako, mahal din ako ng Diyos, ano? Napaliwanag niya sa akin ito ng husto sa pamamagitan ng mga leaders natin dito, Pastor Nelson, Pastor Jerry at iba pa. At ang mga testimony ng kapatid, malaking tulong sa akin yung naging programa yung 5 days, tsaka yung 10 days ni Pastor Jerry na liberality, na topic, Biblical liberality. biblical liberality, plus sinasundan ng Baan Church. Alam niyo po, mga kapatid, ano, sa mga katulad ni kapatid na Anonymous, hindi po pera yung labanan dito. Puso sa puso. Tayo po ay susugod sa gera. Tayo po hindi pwedeng sumugod sa gera na wala tayong alam, na wala tayong dala kahit ano. Piniprepare po muna, dapat talaga i-prepare muna yung ating mga puso. Pagka tayo na isuko na natin yung puso na natin, mga kapatid na Anonymous, doon makakapangaral na tayo, mga kapatid. At ganyan ang ginawa ng Baan Church. Hindi agad sila dumiretso sa kanilang mga atake sa mga pag-crusade, pag-evangelism. Inuna nila yung kapatiran, mga kapatid, ano? Yung puso ng kapatiran. Nang sa ganun, may mga kasama silang gagawa sa bukirin, mga kapatid, ano? Maraming gawain, pero ilan lang yung leaders. Ngayon, kung maraming mga members na devoted, na isuko nila yung puso nila, oras, buhay, panahon, bulsa, mga kapatid, lahat ng weapon nandyan na. Tsaka tayo lalaban sa gera, mga kapatid. Ano? Tayo susugod sa gera na nag-iisa. Tatlo lang, si Pastor Jerry lang, si Pastor Nelson lang, si Pastor Pipito lang. Hindi susugod ng tatlo lang yan. Ano? Kailangan niya mag-train ng mga kapatiran at na maging tapat. Ano po? Nawa, kapatid na Anonymous, magpatuloy ka lang sa bawat umaga. No? Totoo, naniniwala ako. Mahal ka ng Diyos dahil mahal niya tayo lahat. At binago niya ako. Walang imposible, kapatid. Babaguhin ka rin yan. Po. God bless morning sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat. Amen. Brother Melvin. Salamat po, Pastor. Gusto ko lang mag-comment. So, bilang stewardship director. Ang tinuturo ng stewardship pastoral, simula nung ang karamihan kasi pag iniisip natin stewardship, iniisip natin pera. Let's try to switch our mind that if we hear the word stewardship, wag nating isipin ang pera, pastoral. Ang isipin natin is about faithfulness, yung katapatan. So katapatan, mga kapatid. Kapag tayo tapat sa Panginoon, talagang kapag naibigay natin yung buhay natin sa Diyos, Pastor Ronel, talagang
lahat naman ay kaya nating ibigay. Lahat kaya nating ibigay, mga kapatid. Dangan nga lamang ang pinakamahirap ibigay sa atin ay yung para sa Diyos. Yung ikapo, yun ang pinakamahirap ibigay. So, madali natin ibigay. Umawit ka, mag-special number ka, mag-proceed ka, mag-involve sa mission. Madali, Pastor, yun eh. Hindi nakakirot sa puso. Hindi nakurot sa puso. Tapos, Pastor Pepito, ay, sige, sir. Ay, Pastor Meneses, go ahead. good morning. Doon sa ating kapatid na nag-comment, ay yun po ay bunga ng, di ba yung nung unang lecture na idinidiin sa atin sa programa, ito yung ginagamot natin, kapatid, doon sa nag-comment. Maaring ikaw ay isa sa biktima ng, tayo lahat, biktima tayo ng kasalanan. Dito natin nakikita kung ano ang ginawa ng kasalanan sa puso natin, sa isipan natin. Kaya itong programa ng stewardship, kung talagang titingnan natin sa pasimula, wala pa nga ang pera eh. Pinag-uusapan na ang stewardship. Kapag binuksan mo ang banal na kasulatan, ang sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Pagka pinag-usapan natin ang stewardship, ang unang tinatalakay dito, hindi po ang pera, kundi ang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Wala pa ang pera nun eh. Kaya siguro, hindi nga po nasunod yung ating pong kapatid. Pero pagka naunawaan ng ating kapatid at ng ating mga kapatid, Amen. ng buong constituents ng CLPM, mga kapatid, ito po yung paraan na inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pagiging matapat at sa pagiging pagtitiwala natin sa Diyos sa hinaharap nating buhay. Kasi kung hindi nating maibigay ang kaunting salapi para sa Panginoon, paano natin maibibigay ng lubusan ng buhay natin sa Panginoon sa hinaharap? Amen. Di ba? Amen. Yung simpleng what is 1,000 sa Panginoon? Kung sa pagbibigay natin ng 1,000 sa Panginoon ay walang pag-ibig sa ating puso, walang pagtitiwala sa ating puso sa Panginoon, how much more kapag dumating yung time na talagang ang ibibigay natin sa Panginoon ay buong buhay natin. Tama po yan, Pastor. Salamat. Diba? Payo ko. Naririnig niyo yung introduction natin doon sa yung mga pinersecute ng mga Kristiyano noon. Ibinuwis nila ang kanilang buhay alang-alang sa pag-ibig nila sa Panginoon. Nang dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, paano tayo tatayo sa hinaharap kung sa halagang ganito ay malaki ang question natin sa ating mahal na Diyos. Okay. So kapatid, kung ikaw man ay nakikinig, ay idalangin mo sa Panginoon na bigyan ka ng kaliwanagan para ikayo po ay maitunton ang inyong isipan sa tamang pagkaunawa sa pagiging katiwala. Maraming salamat. Tama natin panalangin, Pastor, kasi normal po yun. Lahat po tayo may first time. Ganon. Tama po yun. Napakalaga yung na-educate po tayo. Salamat Maging sa mga Pastor Jerry din. maging sa mga pastor nga natin eh. Pastor Jerry, please come in. Ay, salamat po. Pastor Meneses. Yeah, salamat po sa mga sagot, mga kapatid. Ako po ay mayroong kanya kong paraan ng pagsagot po dyan. Sana ho'y makatulong din. Pero ako po ay na-inspire sa paraan ng inyo pong pagsagot dito sa importanteng tanong na ito, mga kapatid. Kasi ito nga po yung danger. Sinasabi ko po sa inyo na hindi tayo makaalis-alis dito
Sabi nga po ng ating isang author ng ating church na stewardship is not synonym for money, no? Hanggat ito ay hindi natin maalis sa isip natin, hindi natin maiintindihan ng ibang mahalagang prinsipyo na nakapalibot sa Christian stewardship, no? Kaya dapat ay malagpasan natin yan. Ang sagot ko po dyan ay ito, mga kapatid. Tanong din po, bakit kaya kung sasurveyin po ninyo yung Bible ninyo, 2/3 of Jesus saying and parable tungkol po sa wealth, possession, and money. 2/3. When I survey it, mga kapatid, personal ko po ito sinurvey, nabasa ko po ito sa isang reading ng book, ay challenge ko po yung sarili ko. Binasa ko rin, mga kapatid, 2,600 na mga salita tungkol po sa finances, money, possession, wealth, mga kapatid. Hindi talaga natin ito pwedeng iwasan pag pinag-aaralan natin yung Biblia. Mapag-uusapan talaga natin yan. Kahit anong gawin natin usap tungkol sa stewardship, talagang pag-uusapan po ito. At ang mabigat nito, mga kapatid, sa Christian stewardship, meron pong foundation ng principle na money equals life. Money equals life. Paano yung pagwawaldas natin natin ng pera, yung pagwawaldas natin ng pera ay pagwawaldas ng buhay. Ang tamang pamamahala ng pera ay posibleng magiging tama ang pamamahala ng buhay. Kung aking pong tingnan ito, mga kapatid, sa prinsipyo ng banal na kasulatan, money equals life. Yung component na mayroon ang pera, yun din ang component na mayroon ang buhay. Para magkaroon po kayo ng pera, kinakailangan niyo po ng component ng talent at saka po ng time. Time and talent. Ang buhay po, anin mo po mabuhay. Gusto niyo mo po bang mabuhay kung wala na kayong panahon? Kinakailangan natin ng equal 24 hours na panahon. At wala pong essence ang buhay natin na 24 hours kung hindi natin ito magagamit ng tama. Yung meron po tayong skill o talent. Pag ginamit po natin yung panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon, pag ibinigay po natin yung ating talent sa panahon na tama ang binigay sa atin, magkakaroon tayo ng pera. Pero pagka tayo ay magpapagawa ng bahay, halimbawa, magpapagawa ng church, nakakita na po ba kayo ng church na gawa sa pera? Meron po ba kayo nakitang simbahan na gawa sa pera, gawa sa dolyar, gawa sa papel, gawa sa coins? Hindi po. Wala po ba? Marupok po yun. Kahit meron man, marupok po yun. Ang gagawin po natin, ibabalik po natin sa component ng time at saka talent. Hahanap tayo ng mga taong may panahon magtrabaho at may kakayanang magtrabaho. Babalik ho yung pera sa time and talent. Cycle lang po yan, mga kapatid. Kaya importante ho ang pera na pinag-uusapan. Yung tamang pamamahala at pananaw natin dito. Amen. Pastor Ronel. Saka din, Pastor, ano? Jesus. Kaya pag nagbigay ka ng... Sa Mateo 6:22 at 23. Gusto ko po na malagpasan na natin to, ha. Hindi na ho ito babalik sa susunod na tanong. At nagpasan na po natin to. Sige. Mateo 6:22 at 23. Pakibasa mo, Pastor, dito sa screenshot natin, sa group chat. Wala po sa akin. Tumataas po yung rates. Nandiyan ka ba? Pakibasa mo nga itong talatang ito, Mateo 6:22 at 23. Ito po ang sagot ng Panginoon sa tanong ni kapatid, Mateo 6:22, ang mata, ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Ngunit, kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman?
Ano po sa palagay ninyo ang tinutukoy ng Panginoon dito? Sige, Pastor. Ano ba, kapatid? Yan ho ay hindi natin naiintindihan text. Pero pag binasa niyo ho yung unang Kasunod, text niyan at sumunod na text, ang pinag-uusapan po dyan ay for your treasure. treasures, pera, treasures. And well, ibig sabihin ni Jesus, kung tama ang pananaw sa pera, magiging tama ang paggamit. Pag mali, mali rin ang paggamit. Yan po ang sagot natin kung bakit pera ang nadabutan ng kapatid. Yun ho kasi ang itinatama natin. Tamang pananaw sa pamamahala ng pera ng Diyos na nasa ating mga kamay. Amen. Amen. Very well said po, Amen. Pastor. Saka, Pastor, ano? Bibigyan ng panahon si Brother Pastor, si Brother Semi. Amen. Sige. Hindi po taas ang kanyang kamay. Brother Semi. Hello, mga kapatid, i-share ko lang ito kasi unawain natin din yung kapatid bakit naitanong niya yan. Pero alam nyo, ang good news dyan ay laging mayroong magandang sagot. Salamat sa napakagandang sagot ng ating pastor. Salamat sa Bakit observation. kailangan pag-usapan ng pera? Unang-una mga kapatid, tayo bilang isang institution, kinikilala natin ang mga ayon ng ating kapatid na Ellen White. Binabanggit po kasi mga kapatid, kaya pinag-uusapan ng pera. Una-una sa Biblia sa Ecclesiastes 10:19, money answereth all things. So ibig sabihin, hindi pwede pong hindi pag-usapan ng pera kasi inutusan tayong humayo at mangaral. Ito pong sinasabi sa Adventist Home, money may be a blessing or a curse. Money is not necessarily a curse. It is of high value because if rightly appropriated, it can do good in the salvation of souls. So, Amen. pag hindi natin ito pinag-usapan ng maayos, itong pera pwede po tayong ipahamak Kasi doon po Amen. sa resolution po ng ating Amen. General Conference noong 1995, page 19, ganito po nang sabi sa atin. The Lord, through the Spirit of Prophecy Councils, has given an abundance of instruction and guidance relating to our responsibility for financial stewardship, making clear our obligations to God, our family, our fellow church members, and those about us. Ito sabi niya, this council should be carefully studied, re-studied, and adhered to so that we may lay up treasures in heaven, lest Satan lure us into soul-destroying entanglements. Kapatid, doon sa nagtanong, maraming salamat sa opportunity na to na tinanong mo at na pag-usapan. Yan palang pera, pwede nating ikapahamakin pagka hindi natin ito naiayos ang ating paghahandle. Kaya marami pong salamat, Pastor, na pinangungunahan niyo po kami na kami ho ay magbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pagtatapat. At naririnig naman po natin sa mga testimonials ng mga kapatid na sa kanilang pagtatapat sa bagay na ito, ang unang nangyari sa kanila yung kanilang spiritual Lahat po tayo, saksi po tayo na hindi tayo naging tapat. Pero kapag idinalangin natin sa Diyos na tulungan tayo at subukan natin mga kapatid, magsakripisyo po tayong mapakinggan itong mga programang ito. Andyan, ang ganda ng mga karanasan ng mga kapatid. Si Brother Melvin, isang patotoo na naiinis dati pero ngayon ayan na siya nagpapatotoo Sabi ko nga kay Pastor pag nakarinig kayo ng nagpatotoo ng isang kapatid na sa kanyang katapatan ay nalayo siya sa Diyos, ay magtanong na kayo. Pero mga kapatid, nakikita po natin, napakaganda po ng flow ng mga karanasan ng mga kapatiran. Idalangin natin sa Diyos na maging bahagi tayo ng bagay na ito. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, pag nagpatuloy itong ginagawa nitong ating mga leader na ito, makakakita na tayo ng mas malalaki ring mga iglesia at mas maraming mga manggagawa ang tatawagin. Hindi ba tayo natutuwa sa bagay na yon? Amen. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. Yun lamang po. Amen. Amen. Praise the Salamat Lord. po. Ikaw, mga kapatid, palagay ko Ay, sa Pastor na Nel. ito. Okay. Pastor Jerry, bumabaha talaga ang comment. Yes. Okay. Tingnan. Haba pa naman oras po natin. 5:06 pala po. Tuloy na tayo. Sige, iwanan na po natin to kasi alam ko pong
ito rin mga kapatid ay relevant kasi ito po talaga yung Very relevant, Pastor. anong nung mga, kahit sabi nga po ni Pastor Henry, may mga pastor po tayo narinig, yan pa rin ang tanong. Wala namang binibigay na alternative. Ano bang ibibigay nating alternative na ituturo? Kung may maibigay na pong tamang alternative na ituturo, ay pakinggan po natin at ilalagay din po natin sa programa. Babalik pa rin Sige po. po. Sige po. Salamat po sa mga sagot mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen. Salamat po, Brother Sammy. Okay, time check po, 5:07. Ang atin pong nasa ating nanonood ay 119 plus. Kasi Pastor, may manonood pala grupo, di mag-asawa, ganun po. So 119 plus. So baka mayroon pong nais po magbahagi yung takeaways. Salamat po kay Sister or Brother Anonymous. Binigyan nyo ng daan na kami po ay ganun din po. Bawat isa nakaranas ng ganun. Sige. Basa na muna tayo, Pastor Nel. Sige po, Pastor. Pakila po, Pastor. Marami ng mga comment dito eh. So, saan na ba tayo? Hindi na malaman kung saan mag-umpisa ngayon. Mahaba. Ikaw na. Hey, Imelda Diego. Imelda Diego. Imelda Diego, no? Happy Opo. God morning, everyone. Happy midweek to all. Amen, Pastor Jerry. Ang pagbabalik ng ikapuwatandog ng COP na ituro bagong kapatiran para malaman niya ang pagbibigay ng ikapuwatandog na tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa gawain ng Panginoon ng bawat kaanib ay maturuan. Kung tayo lang po ay magiging tapat na katiwala, hindi ka pagkukulangin kailanman. Makikita mo ang kabutihan ng Panginoon ay talaga namang sumasagana. Na tayo ay maglilingkod ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso, na maglingkod ng bukal sa ating kalooban. God bless us all. Norberto Villano, napakaganda pong makita natin ang tema ay sa ganitong paraan, mapatibay at mawawala ang pagkukunwari sa loob ng iglesia. Huwag tayong matakot na mag-promote ng 10% or more for Christ dahil gusto ng Diyos na lahat ay maligtas. Ay, salamat po. Sabi po ni Sister Angel Rain de Leon, narinig mo, friend? Narinig po ng friend ko yung about sa COP from one of our church planters. Na-inspire din po siyang magbigay ng 10% COP. Ang ibigay ng buo, yung first fruit ng sahod niya, Amen. 10%, right? 90% COP. No, may kakaibang karanasan to. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pero ang concern po niya is di niya nilagyan ng name. Regular na po ang pagbibigay niya ng tithe and COP since December. Pero no name po lagi. Okay lang po ba yun? Ay, so yun naman ano. So, mas maganda pong lagyan natin ng pangalan para po hindi man for transparency sa loob ng ating iglesia. Kaya po nire-resibuhan yan, kapatid, for transparency sake. So, safe po ng simbahan, safe po ng sa inyong bahagi, at safe din ng treasurer. So yun po mga kapatid. Kung meron pong BOP lesson siguro, kailangan din po na merong COP lesson bago binyagan ang kapatid. Noted. So, ito na po yung lesson natin kanina, ano? Yung instructing your converts. Tama po yun. Okay, lagpasan na po natin to. Ito na lang, sabi ni forward ni Pastor Junel. Anything we do for others, we are doing it for God. It is not quantity but quality and essence of what we have done. Norberto Villano, mas matibay din po na mapatibay natin ang transparency sa mga workers upang makikita ang regular updates about tithes and COP sa buong misyon o union. Di lamang regular bulletin, kundi improvement ng giving units para sa reach out ng mga hindi pa nakakaranas. So ginagawa na po natin to, Brother Norberto. So ang po mga kapatid, ako po, personal ko pong kausap lagi ang ating pong Pangulo, ay nakikita ko po sa yung mata ko tumatago sa puso niya, talagang nakikita ko yung transparency. So, yun po, Pastor Rodel, ang ating adhikain sa CLPM, transparency. Kung meron mo nag-comment, wala na bang pera ang CLPM? O mga kapatid, pag marami pong dumarating na kayamanan ng Diyos mula sa baba, sa pamagitan ng COP, titiyakin po ng opisina, 100% na ito po'y babalik sa
sa field, mga kapatid. So, ganun po. Okay, Pastor Nel, ikaw, basa ka naman. So, Okay, sa patuloy sa magbabasa, marami na po dito, Pastor, nag-COP yung Tama. their own purpose. Sabi po dito, Sister Lilian, mula po nagbigay ako ng systematic and proportionate na ikapo at handog ay mas malaki ang binalik ng Diyos sa akin. Lalo na po ang panalangin ko na dinidinig niya na di kayang tumbasan ng pera. At may 2 tao na akong naimpluwensyahan. Amen. Na nagbibigay na rin ng ikapo at handog sa tamang paraan. Yes. That should be, mga kapatid. Paghawa po tayo. Sabi po dito patuloy ni Zairen Ancheta, naniniwala po akong ang kanyang comment na pag-address ng maayos ang magiging stepping stone para mas masaliksik pa. Ganyan po ang mga taong nais matuto. Yes, very well said. Ganyan po ang kasi ako dati. Nagtanong ako kay Director Pastor Jerry, sinagot po niya ng mapagkumbaba. Kaya mas naingganyo kami makinig. Ngayon po, the whole family namin. Amen. Nagsisigupin na rin tama ang mga kapatid ko. So, tama po yung mga kapatid. No? Yung season, always season with love yung ating pagsagot, hindi po yung pabalang. Okay, patuloy dito. Sabi ba din ni Brother Doms Bulay Basyo, may I ask lang po kay okay lang o ba na offerings lang? Tanong po pala ito, ang ibibigay at di tight kung wala naman trabaho. Salamat po. Okay, so sino po mag-address ito? Pastor Nelson, Pastor Jerry? Pwede lang bang offering lang po at hindi po tight kasi wala pong trabaho? Yeah. Sasagutin ng stewardship director natin yan. Kayang-kaya yan. So, maaaring ang kapatid na ito ay estudyante o kung mga kapatid, ano? So, may mga tanong kasi dito sa maigsing tanong na ito saan nanggaling ang offering? So, kung titignan natin yung biblical context, yung tithe natin, kaya tayo magta-tithe dahil meron tayong increase. So, kaya tayo mag-offering kasi meron tayong proportionate. Yung proportionate, doon din manggagaling. Ang ibig sabihin, kaya tayo nagtatahid kasi meron pinagmulang pagpapala. Kaya ka makapag-offering, ibabase mo sa offering mo yung pagpapalang tinanggap. So yun ang dito. So hindi ko alam kung anong konteksto kung bakit mag-offering ka na walang tithe. Maaaring bata ito o estudyante ito na yung magulang niya ay nag-tithe at binigyan siya ng offering. Maaaring ganun ang konteksto. So may iba-iba konteksto ito, mga kapatid. So parang sa amin, ang offering namin ay nasa opisina na, pero ang dala po namin sa simbahan ay offering na lang. So pero hindi ibig sabihin nun, hindi kami nag-iikapo. So ganoon, mga kapatid. So kung ito ay walang trabaho, sabi niya okay lang po ba offering lang ang ibigay at di type kung wala naman trabaho. So yun nga, Pastor Ronel, may tanong din ako dyan. Ang tanong ko saan nagaling yung offering. Kasi kapag may offering, may blessing ka. So, hanggat maaari, ay ibigay mo din kung ano yung, basta kung meron ka tinanggap na pagpapala, na sa palagay mo, yun ay increase. Yun ay increase sa iyo. So, meron kang offering doon. Meron kang ikapo doon. Kung sa palagay mo. Hindi ibig sabihin po ang tithe ay hindi lang po nanggagaling sa sweldo, no? Hindi lang po nanggagaling daw. Tama po. Okay. Okay, so patuloy tayo sa magbabasa, Pastor Nelson. Maaga pa lang po. Sabi nito ni Sister Malo de Dios, ang mga pastor at church officers ay mga tao na tulad natin na tinutokso ng kaaway at sinusubok din. Kung nakita natin na may naging pagkukulang ang sinuman, hindi ibig sabihin ay matuwid tayo upang hindi sila papalalahanan at manahimik na lamang o idaan na lamang sa panalangin. Okay, salamat po, mga kapatid. Ganti sa lahat po may concern po tayo. Pakahalaga na sabihin po natin. But sabi ko nga kanina, sabi ni Pastor Jerry, always season with love. Hindi po yung parang nagpakain ka ng manok tapos binato mo, mga kapatid, tatakbo po yung manok, hindi ma-appreciate po yung pagkain. Salamat, Sister Malo, sa inyo pong mensahe. Patuloy po tayo. Sabi po dito ni Pastor Jerry, yung sagot po kanina, yung sa Matthew 6:22, no? Yung ating pong binasa kanina. Okay, sabi po dito ni Brother Norberto Milano Jr., the same reaction po dito dahil na late lamang sila napakinggan.
ang pundasyon. Yung concern po mga kapatid, ano? Ang naramdaman ko noong una, sa an hour, andon, pero bigo ako mag-conclude, nakinig muna ako ng mahigit 2 linggo. So of course mga kapatid, napakahalaga kasi yung spiritual principles na manguna. So maaaring na late yung mga kapatid. Unawaan po natin yung si Mr. Anonymous. Kasi may mga ganun po pagkakataon na minsan ang nadatnan po natin ay puro na lang po minsan ang yung late na. Baga yun yung pinaka cherry ng atin po pinag-usapan. Pero napakahalagang mas maaga mga kapatid. Nalalahanan ko rin po yung iba na ngayon lang po dumating, mas mainam na agahan nyo po ang pag-in sa ating Zoom platform para na sa ganun ay makita natin yung spiritual formation o yung spiritual principle, mapapakinggan natin at mas lalo po tayong mainlove kay Jesus. Okay? Pastor, Check Pastor. tayo. Pastor, Apo, Pastor Jerry. check tayo kasi yung po ating speaker ay baka maubusan ng time. I-capture na lang po uli natin yung lahat ng mga napaka-umuusok yung ating mainit po yung ating chat at saka yung ating comment section dito sa Facebook. Baka meron niya rin sa YouTube, di ko alam, Pastor. No? Yes po. Oh. Salamat po, Pastor Junel. Pakisave na lang po uli. And then i-repost natin bukas. Yan po ang una natin gagawin bukas. Babasahin lang po natin muli yung ating lesson ngayon. And then, diretso na po tayo magbasa. Pastor Ronel, no? Pastor Nelson. Time check po natin. Ito iwanan, mga kapatid. Meron lang po akong ididiin dito kasi very serious po itong, mabigat po ito sinabi ni Sister White. Dito po sa aking comment sa huli, sabi po dito sa Councils on Stewardship, page 106. Nakikita mo na, Pastor Ronel? Nakikita mo dyan sa group chat? Yung nakikita mo sa group chat? Itong solemn responsibility, Pastor? Ito po ang if the pastor. Hindi po nakita, Pastor. Okay, babasahin po ni Pastor Nelson. Pastor Nelson? Sa huli. Wala, marami pa pala. Sige po. Sa huli. If the pastors show that they are not fitted for their charge, if they fail to set before the church the importance of returning to God His own, if they do not see to it that the officers under them are faithful, and that the tithe is brought in, they are in peril. They are neglecting a matter which involves a blessing or a curse to the church. They should be relieved of the responsibility, and other men should be tested and tried. Wow, bigat po yung huling salita, Pastor Nelson. Yan, putol-putol, mahina natin signal ni Pastor. Yan po mga kapatid, so pinapaalalahanan po tayo. Ay, naputol po kay Pastor Jerry. Naputol, Pastor Jerry. Ano po yun? okay na po. May na internet ko. Maliwanag na po ba? Ay, mga kapatid, I feel the sense of burden personally in this world. Mahirap po ito. They should be relieved of their responsibility, and other men should be tested and tried if they neglect to educate. So kung pinipili ho ng matigas ng mga manggagawa o sino man, elder siguro, na ito ay iwaksi, ayaw nila ito. Patuloy nila itong nire-resist. At ayaw nila itong ibaging bahagi ng kanilang buhay ng pagtuturo. Sinabi po ni Sister White, ang payo, they should be relieved of their responsibility. I-disqualify na po. Disqualify na. At hayaan natin yung iba na nagbibigay ng diin dito ang subukan natin. Yun po yung sinasabi ni Sister White. Mabigat po ito mga kapatid. Serious po ito. Very serious. Ganun po siya kaimportante. Ganun po siya kaimportante. Salamat po. Okay? Pwede pong, good morning po, pwede po mag-reflect ng konti.
Sige po, Pastor. Go ahead. Konti lang po. Okay. So, ako po bilang ministro, ang aking pong mithiin sa buhay ay ganito. Christ first and I will be on top. Kapag inuna ko si Kristo, ako ay ilalagay niya sa taas o una. So, parang ganito yan eh. Kapag ang isang ministro, na gaya ko ay inuna si Kristo, magkakaroon ka ng sense na mag-tithe and offering ka. Parang TOP, tithes and offering plan. Kung mayroong COP, combined offering plan, ay magkakaroon ka rin naman ng tithe and offering plan kapag si Kristo ang inuna mo. Kasi yun yung inuna ni Kristo eh. Inuna niya ang lahat. Lahat-lahat tayo, itinanggi niya ang kanyang sarili para tayo ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan sa buhay. Kaya sa akin bilang ministro, yun yung aking pangarap sa buhay. Laging unahin si Kristo at ilalagay niya ako sa isang lugar na kung saan ay secured ang buhay ko. Kaya nga kapag tayo po ay nag-tithe and offering plan, ay pinakikita lamang natin na pinahahalagahan natin yung ginawa ni Kristo doon sa taas ng krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya kung papaano itinaas si Kristo sa pamagitan ng sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, itinaas din siya ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa buhay po natin mga kapatid, itataas tayo ng ating Panginoon. Mataas man ang sakripisyo natin sa buhay po natin sa mundong ito. At the end, lagi tayong itataas din ng Panginoon kapag tayo po ay darating na sa puntong sasalubungin natin sa kanyang ikalawang pagparito. Amen. So magkaroon po tayo ng tithes and offering plan sa buhay po natin, pero dapat si Kristo ang unahin po natin. Ayan po ang aking simpleng reflection mga kapatid. Amen. God first nga po talaga. God first po. Salamat, Pastor. So, I think we don't have time. Ating po ipagkaloob sa ating admin ang play na po ng ating video. While the first commandment says, "You shall have no other gods before me," how are those other false gods introduced into our lives? Anything that relates to our life and is not wholly surrendered to God can become a false god. The Greeks and Romans knew this very well. Everything could become a god for them. They created Hephaestus, for example, the god of work, Mammon, the god of money, Himeros, the god of sex, and so forth. We must admit that, as human beings, we are prone to be addicted to false gods. For example, working is a blessing, but when it becomes the single top priority, it becomes like the god Hephaestus in our lives. Sexuality was idealized by God before sin for the benefit of humanity. But when humans fail to follow God's established pattern and follow their own inclination instead, their sexuality becomes a false god like Himeros. Every false god that is allowed to exist before God, in place of Him, or having priority over Him, will destroy one's spiritual life. In Romans 1:25, Paul says that by following their own inclinations, some are replacing the worship of the one true Creator with the worship of creature, sometimes the worship of themselves. Paul claims that this kind of worship is based on a lie that will never make a human being truly happy. He calls this kind of mindset foolishness. It is truly foolishness to look for true happiness in things, ourselves, or other people. Only a fool looks for peace while seeking self-fulfillment or addictions. Neither true happiness can be found just in accumulating or spending financial resources. It is only in God that we are fully happy. By the way, one of the most destructive false gods is the god of greed and the unbridled pursuit of money. That's why Jesus said, "No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon."
Faithfulness and generosity are God's appointed ways to get rid of greed. When we faithfully return 10% of our income as tithe and choose another percentage for the regular return of offerings, we allow God to eradicate from our lives the false god of greed that tries to dominate us. Is any false god trying to control an aspect of your life? As you return your tithes and promise, ask God to remove it, replacing it by the indwelling of His Holy Spirit. May we put our desires last and God first. Amen. So kaya natin pagkaloob sa ating speaker ang pagkakataon. By the way, ating speaker po ay ating buting elder ng iglesia po ng Sapampalay Church. Elder James, go ahead po. Okay. Good morning po. Narinig po ba ako? Morning. Opo. Loud and clear. Clear po. Ayan, marami pong salamat. Masyado po akong maraming natutunan. It's my first time na makilahok. At second time po pala. Ayan. Pero po ang ating pong tatalak. Gusto ko po sana mag-react kanina, kaya lang natatakot ako baka mawala ako sa ere. Kasi hindi naman po ako masyadong familiar sa ating pong technology. Ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay may kinalaman sa ang tungkulin ng pastor. Akin mo muna itong babasahin. Hayaang humirang ang iglesia ng mga pastor o mga matatanda na tapat sa Panginoong Hesus at hayaang makita ng mga lalaking ito na pinipili ang mga opisyal na buong tapat na gagawa sa pagtitipon ng ikapu. Kung ipinapakita ng mga pastor na hindi sila karapat-dapat sa kanilang kapanagutan, kung nabigo silang iharap sa iglesia ang kahalagahan ng pagsasaoli sa Diyos ng sariling kanya, kung hindi nila inaalam na tapat ang mga opisyal sa pangangasiwa nila at inaipapasok ang ikapu, sila ay nanganganib. Kinaliligtaan nila ang isang bagay na nagdudulot ng pagpapala o sumpa sa iglesia. Dapat silang palitan sa kanilang kapanagutan at ibang mga lalaki ang dapat subukin at pagkatiwalaan. Dapat tingnan ng mga sugo ng Panginoon ng buong tapat na ginaganap ng mga kaanib ng iglesia ang kanyang mga kahilingan. Sinasabi ng Diyos na dapat magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay at kung walang pahintulot na pinakikialaman ng salapi sa kabangyaman, kung kinikilala ng mga tao na matuwid gamitin ang ikapu na maiibigan nila, hindi sila pagpapalain ng Panginoon. Hindi niya matatangkilik ang mga nag-iisip na magagawa nila ang kanilang maiibigan sa mga bagay na ukol sa Kanya. Review and Herald, Supplement, December 1, 1896. Ang ating pong topic sa umaga pong ito ay may kinalaman kagaya nga ng pagkakasabi ni ng ating pong presidente na si Pastor Jerry. Ito ay patungkol sa ating pong mga manggagawa at sa mga matatanda sa iglesia at mga opisyales. Ang aming pong base po sa aking pong pagkakaalam, ang pastor, ang sabi dito, hayaang humirang ng iglesia. Ngunit sa aking pong pagkakaalam, ang pastor ay nanggagaling sa Area 5 na ipinapadala sa aming pong distrito. Maaring ang iglesia ang humirang na matatanda sa iglesia. Pero po, ang mga pamahalaan o ahensya o komisyon ay maaari sila po ay nagsasagawa ng mga oath-taking. Pero po, para sa akin, iba ang pagtatalaga sa mga pastor. Sila po ay anointed at sila po ay itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya naman po, parang wala na akong nakikita. Hindi ko lang po alam kung meron pang pastor na merong mga pagkukulang na hindi nagagawa yung mga responsibilidad para sa kanya pong mga nasasakupang mga iglesia. Kasi po mabigat po yung pagkakabigkas dito na kung ipinakikita ng mga pastor na hindi sila karapat-dapat sa kanilang kapanagutan, ito po ay masyadong mabigat at nakakalungkot. Kung ating pong malalaman na mayroon pang mga ministro at mga pastor na hindi nagkakaroon ng pagpapahalaga o hindi nagiging ehemplo o example pagdating sa pagbibigay ng ikapu. Pero po, mula ng pagkabata ko ay nakita ko na ang mga naging district pastor namin na sila naman po ay tapat sa pagbibigay ng mga ikapu at mga handog. Dangan lang po, ang sabi po dito ay medyo kung talagang kailangan
para pong isang katanungan sa bawat sa akin na dapat bang alamin, pero po nakalagay dito dapat malaman ng isang pastor kung nagiging tapat ba ang mga kaanib ng iglesia sa kanyang nasasakupan. Ang pagkakaalam ko, ang amin pong mga pastor ay pagdating sa pagbibigay ng pagpopromote sa stewardship ay totoo naman po na ang ikapwat mga handog ay dapat nating ibalik sa atin pong Panginoon. Kasi po, mula nang ako ay bata pa, naalala ko yung kantang I'm glad I brought my offering. Tapos, tinuruan ako ng nanay ko na magdala ng offering. Pero po, parang wala akong narinig sa mga matatanda sa iglesia dati o sa mga pasto. Kasi yung asawa ko, tinanong ko gagawin kung meron siyang narinig. Walang pagdidiin sa salitang offering at handog. Kaya naman po, nung time na aking talakayin, nung March 2, yung unang topic ng stewardship tungkol sa porsyentuhang pagbibigay, ay doon ko po nalaman na hindi talaga matagal na nating hindi pinahahalagahan ang offering. Ang sabi nga po doon yung sa tithes doon 10%. Bagamat ito ay may mga kapintasan o mga pilay, kung ito ay 10%, ibabalik natin dito sa Panginoon na kahit hindi po natin palitan. Unlike doon sa offering, dapat daw po ito ay pure at dalisay at perpekto. Na para bagang ang sinusumbuluhan nito ay ang ating pong Panginoong Jesus. Marahil sa aking isipan, kaya pala siguro ang tagal dumating ng ating pong Panginoon dahil matagal na tayong hindi nagpapahalaga sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga handog at offering na siya pinatutungkulan nito. At ang mabigat pa po nito, dito sa pangalawang paragraph, dapat tingnan ng mga sugo ng Panginoon na buong tapat na ginaganap ng mga kaanib ng iglesia ang kanyang kahilingan. Sinasabi ng Diyos na dapat magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At kung walang pahintulot, ito po yung medyo mabigat, kaya po na ito ko kaganina sa aking sarili lang na dapat bang siyasatin ng pastor ang bawat sobre, ang bawat kaanib, kung sila po ay tapat na nagbibigay sa kanila po mga tithes and offerings. At hindi ko lang po, isa rin po siguro ng katanungan sa akin, kung ito po ay pagkukulang sa akin o aking kasalanan. Kasi po, lumaki po ako na nagtaisip na habang ako po ay nagbibigay ng tithes and offerings, ugali ko na hindi ko na hinahanap yung resibo. Kasi para sa akin, once na ang mga bagay na ito ay naibigay ko na sa Panginoon, wala na akong pakialam doon. Bahala na ang mga treasurer, o sino man ang kasama na nagbibilang doon. Kasi mayroon naman pong ang pahayag ng ating pong Panginoon sa Patriarchs and Prophets, ito pong medyo mabigat. Ang sabi po dito, ang Diyos ay nagbukod para sa kanyang sarili ng isang nilinaw na bahagi ng panahon at tinatangkilik ng tao. At walang sino man ang maaaring gumamit sa alinman sa dalawang ito para sa kanyang sarili na hindi nagkakasala. Kaya po yung sinasabi dito na kung kinikilala ng mga tao na matuwid gamitin ang ikapos sa maibigan nila, sabi po dito ay hindi sila pagpapalain. Halimbawa po, example, dati-dati po kasi nagbibigay ako ng tithes. Pero po yung offering, kino-convert ko sa iba. Halimbawa, ang aking pong tithes ay 10%. Magbibigay naman ako ng offering sa pamamagitan ng mga materials, ng mga gamit sa iglesia. Parang nakikita ko dito ay parang mali. Dahil po, parang pinangunahan ko yung pamamaraan ng Panginoon. Kasi po ayan ang dito, hindi sila pagpapalain ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot dito. Kaya naman po, sa bawat isa at nakikita po sa ating po mga pastor, kasi po sila po ang pinatutungkulan dito, tsaka po doon sa reflection kaganina na sa mga bagong kaanib kung bakit nagugulat sila
Kasi po dati-dati po, ang crusade ay umaabot ng kung ilan po ang fundamental beliefs, dun po natatapos ang crusade. Pero po kasi ngayon, ang crusade ay parang 10 days, 5 days, para pong hilaw. Kaya naman po siguro may mga bagong hikayat na nagugulat dahil hindi po talaga natatapik yung tithes and offerings. Kaya po, ang maganda lang po ngayon, ang sabi po doon ay sa aking tinalaki noong first Saturday ng December, habang tinatayo ni Moses ang templo ng Panginoon, umabot po sa 40% ang pagbibigay nila ng handog. Pero po, ang sabi po doon ay, hindi ito nagdulot ng karukhaan sa kanila. Kundi po ito ay naging daan o naging kondisyon para po sila ay maging maunlad. Kaya po, kung iisipin po natin, kung matagal na nating hindi pinahahalagahan ang offering, ay dapat po ay mag-isip tayo na hindi pa pala natin totally na sinusubok ang ating pong Panginoon. Kasi maaaring sinusubok natin sa tithes lang. Yung pala sa offering hindi natin sinusubok. Kasi dati nag-o-offering ako, sa panahon namin, mahirap po talaga ang buhay. Pero ang maganda lang po doon, bagamat gano'n ang katuruan namin ang mga magulang, sa maliit na bagay, natututo kami na magkaroon kami ng tithes and offerings. Napansin ko lang po ito nung nakaraan nung first Saturday ng March, ay napakahalaga po pala ng pagbabalik ng offering. Kaya po nakakatuwa. Sabi nga dyan ng iba, doon po sa napapakinggan ko kaganina na mga komento na patungkol sa COP. Pero po ang sabi mo dyan, ito pa ay hindi pa po gustong mahiwalay ng CLPM sa CLC ay naipanukala na yung COP na ito. Kaya po nalulungkot ako kaganina dahil may mga ganong klaseng mga comment na tungkol sa kaperahan. Pero po, maganda po yung paliwanag natin mga presidente tungkol sa time, talent, and money. Kaya po sa umaga po ngayon ay sa akin pong palagay ay ang ating pong mga manggagawa at mga pastor ay wala po ako nakikita dahil po ang ating pong mga pastor ay nakikita namin ang kanila pong mga sobre maging sa kanila pong asawa. Kaya lang po kasi po ay medyo maikli lang po ang ating pong pag-aaralan at maghahatid pa po kasi ako ng anak ko. Pasensya na po. Ito na po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So bago tayo dadako sa ating po prayer mga kapatid ay ang ating manguna po sa ating prayer this morning sa adoration and confession ay Sister Nini Nazaro at tatapusin na. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Exit muna tayo doon, no? At meron tayong sariling prayer group dito, no? Mga prayer warriors. So ayan, na-bless po ba kayo mga kapatid? Talaga namang umuusok ang mga chat box, po. Yung lesson ngayong umaga patungkol pa rin niya sa pangunguna ng mga pastor, Responsibilidad nila ituro yan. Kasi mga kagaya ni Mr. Anonymous, nung tatanong ng ganun, ay ang sagot ko ay mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya ka narito ngayon, kaya ka nakarinig kaya ka naka-join sa platform na ito, maging Facebook man yan o Zoom o kung saan man, dahil mahal ka ng Diyos. Ang Holy Spirit yung nag-invite sa iyo para makapasok, at para maunawaan mo din kay Mr. Anonymous, kung mayroon man dyan kagaya niya mga kapatid ni Mr. Anonymous. Kaya tayo nakakarinig ng ganyan dahil Holy Spirit yung tumatawag sa atin. Kaya lang ay nailabas natin yung ganong comment na hindi maganda kasi nga si Satan binulungan din tayo sa kaliwang tenga. So yun po. Pero ganun pa man, alam ko, sabi ko nga mas matindi ako dun Mas matindi ako dun Dati, malupit ako dati. Talaga namang bad words yung aking binibitawan pagdating sa mga ganyang usapin. Pero ngayon ay nagkabaligtad mga kapatid. Puro full of encouragement, full of testimonies, examples, at gusto kong baguhin ang puso gusto ko rin mabago yung puso na iba. So yun hindi dahil sa pera, kundi dahil responsibilidad ito ng mga kapatid, ng mga pastors and leaders na ipaalam sa mga kapatid
na kung saan hindi nga nila naunawaan eh, di ba? Tulad nung nagtanong, hindi nga naunawaan, di ba? So, kaya siya narito ngayon. Dahil yun ang topic, maunawaan niya ngayon, di ba? So, yun, ganun talaga kapag may nagsabi sa inyo na kung pera-pera na naman. Hindi, responsibilidad ng pastor, ministro, at ng mga leaders na ituro sa kapatiran ang ganito, para malaman nila na sila pala ay nagkakasala na hindi nila nalalaman, It's his responsibility and privilege na makapagturo. Naku po, sarap magkaroon ng pribilehiyo. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos magturo ng ganito. Masarap mga kapatid, Ay, sabi mo, parang ako hindi dapat eh. Ba't ako? Out of millions, bakit ako? Diba? Sabi nung kanta, why have you chosen me? Paborito yan ni Kuya Melchor, Why have you chosen me, Kuya Melchor? So, out of millions, So, dami-dami ng mga tao na nariyan. So, mga kapatid, huwag tayong magdalawang isip na makisangkot at mas matuto pa. Mag-testimony sa church. Alam ko maraming ayaw makinig kahit anong tawag ko sa aming church, Patuloy ako tumatay. I-invite ko sila makinig sa devotional, Iba kasi sa replay lang nakapanood, hindi sa live. Mas maganda sana kung lahat makapakinig dito para may katulong ako sa pagtuturo sa kanila, Kasi baka magsasawa sila sa akin. Ang kulit mo naman. Nag-o-offering na nga kami tsaka nagtatext. Ang kulit mo naman. Hindi mga kapatid. Hindi naman sila lagi yung pinaparinggan ko. Yung iba naman, yung katabi nila, hindi sila. Hindi ikaw yung kapatid, yung katabi mo yon. Kaya akala mo lang ikaw kasi narinig mo rin. Di ba? Yan mga kapatid, tayo manalangin. Nabasa ko lahat ng comment niyo. Magaganda. Pinasok ko doon. Isinave siya ni Pastor Jonel bukas. Marami pa bukas na mababasa. Maraming magagandang comments, katanungan. Matututo tayo. Maaaring same yung ating kalagayan. Kagaya ng kanila. Actually, yung si message ni Pastor Ben, brother yung speaker, parehas kami eh. Yan, alam ni Ma'am Pemi yan dati Kapag ako ay magbibigay ng donation sa school, ayoko may resibo. Pero pinipilit ni Ma'am Pemi kasi importante naman yung resibo. Ngayon ko naunawaan na nung treasurer na ako. Pagka ako ay nagtatights and offering, hindi ko nilalagyan ng sobre. Iulog ko lang doon o kaya nakasobre, walang pangalan. Kasi ayoko ng recognition, Kasi alam ko na para sa Panginoon yun. Pero dahil nga, for transparency, kailangan ng pangalanan at kailangan resibuhan. So, yun ngayon ko naunawaan. Pero pares kami naunawaan, At sabi ko nga, kaisipan ko sa mula noon, kapag ako yung binigay ko ito, bahala na yung leaders. Dahil kung paano gagamitin ito, kung magkamali sila, hindi ako damay doon dahil binigay ko ito ng tapat sa Panginoon. Kaya huwag tayo mag-isip ng masama sa mga binibigay natin sa Panginoon. Pakisama po sa prayer ang biyahe nila Noriel papuntang Hong Kong. Sige po, Sister Dang, sama po natin si biyahe nila Noriel. At nakita ko rin yung prayer request ni Sister Helen, sa nga na ngayon. Nailista ko dito, sa Lumanas. Sige po, sa Lumanas Evangelism. Sabay-sabay ang pangaral ngayon, San Antonio, Gapan, sa Campugo. Alam ko meron din sa West yan, sa Samarin, Bulacan. Kung meron na rito mga viewers from Bulacan kay Pastor Nelvin, nalipat sa distrito kasi sinama ni Pastor Nelvin yung mga dati niyang viewers dito. Bawat district na kanyang paglilipatan. Kaya dadami talaga tayo unti-unti. Sa sino pa, mga magandang comment niyo, nabasa ko lahat. At bukas natin talakayin doon sa kabila. At patuloy tayong mag-invite. Try rin natin mag-invite ng kapatid. May mga GC tayo ng local church. Kapatid, tayo na pa mag-devotional. At matututo tayo dito. Maalis yung ating maruming kaisipan at ating mga makasariling puso. Lagi ako nagko-comment ng ganyan. Sige, let's pray po. 30 seconds, ibulong na natin yung ating mga pangalan na nais nating isama sa commitment cards, mailapit sa Panginoon. Ako nga sabi ko, yung mga sineshare ko sa public, sineshare ko sa GC, sana lang mabuksan nila one day, ma-realize nila. Yung palagi kong pag-share, para di naman masayang, may isa, dalawa makinig ayos na, Diba? Let's pray po mga kapatid.
Let's pray mga kapatid. Dakila at mapagmahal naming Diyos, aming Ama na nariyan sa langit, tunay na ramdaman namin ang iyong presensya sa umaga na ito. Maraming mga natututunan, experience ng iba, nakagaya na experience namin. Maraming mga natututunan kami paanong paraan ng pagsagot sa mga taong naghahanap ng katotohanan ng may pagpakumbaba. Salamat po, O Diyos, na i-apply namin ang aming natututunan dito sa inyo. At patuloy na tulungan niyo po kami araw-araw sa pagsuko na aming mga sarili. Maging inspirasyon kami sa mga kapatiran at huwag maging katisuran. At higit sa lahat, kami ay maging instrumento sa gawain. Alam namin na nasa preparation time kami para kami mangaral ng mangaral. Nais namin isuko na ang aming mga puso. Sapagkat ang nangaral na ang puso ay hindi sinuko, ay meaningless at walang kabuluhan, o dakilang Diyos. Nawa sa aming patuloy na paglago ay mas marami kaming maging example sa iba, upang sa ganun ang may malinis na puso ay mas marami dumami at mas marami kaming makasama sa pagsalubong sa inyong nalapit na pagbabalik. Sa umaga na ito, marami kaming mga prayer request. Narito ang kapatid namin na ni Brother Alex Caberia na patuloy na nagpapagaling. Patuloy namin siya sinasama sa panalangin. Kaya hindi naman ang iba pang mga kapatiran, meron kaming mga ibinulong na panalangin, mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo. Sama namin sila sa panalangin at nawa ang Holy Spirit ang umakay sa kanila patungo sa katotohanan sa devotional na ito, lalo higit sa inyong paanan. Kasama po namin sa panalangin ang lahat ng nakikinig kasama namin na nanalangin sa sandali na ito. Digyan niyo po ang aming mga panalangin. Ang sambayan ni Ate Revi kasama ng Salyonato Church. Ang sambayan ni Ate Milen Masiklat kasama ng recovery ni Sister Angie at pagpapagaling ni Sister ni Kayla, Baby Kayla, at ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez kasama ang family ni Christian, comfort sa kanilang pamilya. Ganyan din ng si Makmak na patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman, na kahapon ay siya pa rin ay walang malay. Nawa dakilang Diyos, bigyan niya po ng pag-asa ang kanyang mga magulang at na siya ay magising, makita ang kanyang pagpapagaling na ginawa niyo sa kanya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Brother J. Cruz at ang kanyang mama, kalusugan ng kanyang mama at ang kanyang pasasalamat na siya ay nakapasa sa assessment kahapon. O dakilang Diyos, ito ay blessing para sa kanya na nagmumula sa inyo. Patuloy niyo po siyang gamitin, patuloy niyo po siyang buksan ng kanyang isipan at maging isang magandang halimbawa rin sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaiglesia, na halimbawa na nagtatapat, naglilingkod sa inyo at naghahanda sa nalapit na pagbabalik. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, yung kanyang panalangin para sa kanyang asawa na muling makabalik sa iglesia kasama niya magsimba, magkaroon ng total surrender sa kanyang puso at sa kanyang buhay, makasama niya sa paghanda hanggang sa nalalapit na yung pagdating. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Christy, kasama si Kuya Edgar, kaya din sila Brother Jun Dilaw ng buong San Antonio Church sa kanilang pangaral, at ganyan din ang sambahayan ni Sister Teresita Diary Tres kasama ng kanyang buong pamilya at ang kanyang mga anak, at ganyan din ang sambahayan ni Sister Sweetie, Ate Lorna Paa, si Ate Sally Sanchez, si Nanay Narisa, ganyan din si Brother Reynaldo Eusebio, kanyang buong pamilya, si Veronica, ganyan din ang sambahayan na Sister Valentina Cordoba, ang sambahayan ni Ma'am Nora, kasama na yung kanyang mga prayer request para sa kanyang mga anak, ang sambahayan ni Ate Bebe Maricel Velasquez, ang sambahayan ni Sister Open Mercado kasama ng buong Peñaranda Church, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, Sister Elizabeth Erese kasama na yung kanyang anak na nagpapagaling pa rin, ang sambahayan ni Nanay Pina, Marites Curaming, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Canlas,
Ang sambayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan. Gayon din ang sambayan ni Sister Evangeline Legaspi, Sister Belinda Salvania. Ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat. Ang sambayan ni Sister Gina Salazar. Ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera. Kasama ng buong kapatiran sa Tabacao. Gayon din ang sambayan ni Marlene Garcia, Sister Des Flores. Ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, kasama na ang kalusugan nila Ma'am Carmen, Doc Partida, Sister Melba Yenson. At kayo din yung kanyang kahiligan para sa Campugo Church. Ang gaganaping evangelism sa Lumanas. Nawa po ang kapatiran ay patuloy na i-empower niyo po magkaroon ng pagkakaisa na magsagawa ng pangaral dito pang hindi pa nakakarinig na iyong pabalita ay mabuksan ang kanilang puso at isipan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, Sister Teresita Ladia, Sister Juliet Barsibal, at lahat ng mga kapatiran na narito ngayon, nakikinig ngayon, hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. At kayo din ang prayer request ni Sister Dang de la Cruz, kasama yung kanyang pagbiyahe nila Noriel papuntang Hong Kong. Ingatan po sila sa kanilang paglipad at kung ano man ang kanilang gawain doon ay samahan niya po sila araw-araw. Kanyang mga kasama, patuloy na kayo ang kanilang mga kasama kahit malayo sila sa kanilang pamilya. Dalangin din po namin ang church sa pangunguna ni Pastor Dasoy sa Umiray na meron din silang pangaral na gagawin doon. Samahan ng kapatiran na patuloy na maging masigla at magkaroon ng pag-ibig ang bawat isa na sabay-sabay na sumusulong para sa gawain pagtatapos na inyong mga gawain. Maraming salamat po Ama sa pagtinig sa aming panalangin. Ipagkaloob niyo po ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi na aming kagustuhan. Patawad po sa kami nasan po nagkulat at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Time check. It is 5:54 a.m. 2 hours. 2 hours devotional. Parang bitin no? Maganda kasi yung reflection time na gustuhan ko talaga. No? Alam ko nandiyan kayo nagugustuhan nyo rin. Ano? Natututo dun tayo. Natututo. Kasi pag puro na lamang lesson, Bible reading, parang kulang ano. Yun ang nagpupuno sa ating umaga mga reflection devotional. Nakikita natin yung sarili natin sa iba. Ang ganda na po mga kapatid. Sige, hanggang bukas pa muli ano. Kayo mag-alala. Lalo tayong magiging iinit ano. Lalo iinit, lalo tatapang sa pagbabahagi ng kanyang salita. Sa lahat mo na riyan ay God bless morning po sa inyo. Happy midweek. Ako ay maraming gawain ngunit ayaw kong i-skip yung power ng sunlight ngayong umaga na ito. Isa yan sa powerful medicine. May children evangelism yung guys, yung mga elementary, yung anak ko yung health lecture doon ano. Pati ako natututo, ako convert niya ng mga pinapag-summarize ng mga health lecture, napakahaba. Power of the Sun, yung kanyang lecture mamaya. Maganda. Pasama po sa prayers ang kalusugan ni Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang pamilya. Sige po, sama natin sa personal prayer kalusugan ni Brother Victorino Gutierrez. Papanalangin natin sa personal prayers natin. Ano? Ganito na lang po mo ngayon umaga. God first morning po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the